Magandang araw mga boss. Balik ulit ako dito sa pini-PMS ko ng sasakyan ni customer. Ang isa niya pang problema dito, itong windshield washer niya. Yung isang wiper nozzle niya, hindi siya gumagana. I-on ko itong ignition tapos paganahin ko itong washer niya. Kung makikita nyo, dito lang sa passenger side yung gumagana na wiper nozzle. Ito pa nga yung isang reklamo ni customer. Bakit dito sa driver side yung isang wiper nozzle niya, walang lumalabas na tubig? Diyan sa kanan mga boss, kung makikita nyo, meron naman siyang lumalabas na tubig. Ayan, di ba nakikita nyo? Pero dito nga sa kabilang side, pag pinapagano ko itong washer niya, walang lumalabas na tubig dito sa wiper nozzle. Switch off ko na itong makina mga boss para ma-check ko na kung saan ang gagaling yung problema. Isang mabilisan mga boss, dahil wala naman akong makitang pagbara ng tubig dito sa wiper nozzle niya, tatanggalin ko na itong wiper cover niya or itong cowl cover. Dito sa wiper cover niya mga boss, meron lang naman yan dalawang plastic clip sa magkabilang dulo. Ayan, natanggal ko na yung isa. Pero tanggalin ko muna itong nagko-cover dito sa nut ng wiper arm. Nakita nyo naman, gumamit lang naman ako dyan ng manipis na flat screw para matanggal ko yung cover niya. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14. Tanggalin mo na ngayon yung dalawang nut dito sa wiper arm. Number 14 yung nut yan mga boss. Importante kasi mga boss, matanggal mo muna itong dalawang wiper dito sa linkage niya para madali mong matanggal itong wiper cover. Sa pagtanggal naman itong wiper arm mga boss, medyo uga-ugain mo lang yan. Ayan o, kita nyo, inuuga-uga ko lang o, diba? Tanggal na siya. Ganon din dito sa kabilang side na wiper. O, uga-ugain mo lang yung wiper arm o, tanggal mo na siya. Ganon lang. Tapos, iangat mo ulit itong hood. Ilagay mo na yung rod niyan. Tapos, tanggalin mo yung isa pang plastic clip dyan sa wiper cover mo. Tsaka mo ngayon iangat itong wiper cover mo, kabilaan yan mga boss, iaangat mo, tsaka mo ngayon siya hihilahin. Sa paghila naman mga boss, itong wiper cover mo, dahan-dahan lang kasi nakaklip din yan, nakatusok siya dito sa windshield, tapos hilahin mo na siya, o diba? Natanggal mo na siya, at kung makikita nyo mga boss, itong hose dito sa nozzle niya, putol, kaya walang lumalabas na tubig dito sa wiper nozzle niya. Ang gagawin ko lang naman dyan mga boss, bibili ka lang naman ng wiper washer hose mo. Importante na matanggal mo yung naputol dyan dito sa adapter niya. Ayan mga boss, oh, hinuhugot ko. Medyo masikip lang yan. Basta hilahin nyo lang, matatanggal nyo. Pero dito sa nozzle niya mga boss, yan ang iingatan nyo. Pwedeng malutong na itong wiper nozzle niya dahil plastic lang yan. Kaya gumamit ako ng blade sa pagtanggal ng naputol na hose. At ito na mga boss, yung bagong nozzle hose niya. Ikakabit ko na yan dito sa adapter. Tapos yung karugtong naman dito sa nozzle niya. Ayan mga boss, nakita nyo, diba? Naikabit ko na siya. Siyempre naman, ang susunod kong gagawin dyan, itetest ko muna itong nozzle niya. Para sigurado ako, nagana na siya. Ayan mga boss, yung tinuro ko, yung hindi siya gumagana. Itong kabila, gumagana yan. Paganahin ko na itong washer niya. Kita nyo, diba? Lumalabas na yung tubig niya dito sa wiper nozzle. Ibig sabihin, okay na yan. Yun lang ang naging problema. Putol lang yung hose niya dito sa nozzle. Kaya wala lumalabas na tubig pag ginagamit ni customer yung windshield washer niya. At bago ko ibalik itong cowl cover niya or wiper cover, punasan ko muna itong windshield. Pati yung lagayan ng wiper mechanism at itong cover niya, pinunasan ko rin yan. Tapos, papahiran ko ng kaunting gasket maker yan para kahit papano wala siyang singaw, mag-sealed siya. Ang nakita ko ang nakalagay dyan mga boss yung double-sided tape. Kaya lang, mas gusto ko ilagay dito yung gasket maker. Dahil nga sa noon pa man mga boss, pag nagtatanggal ako ng wiper cover, gasket maker lang ang ginagamit ko. Wala namang naging problema. Ilagay ko na nga itong wiper cover niya. Sa paglagay dyan mga boss, unahin mo dito sa driver side. Ipasok mo muna sa dyan. Kasi nga mga boss, itong wiper cover, meron niyang guide na ipapasok mo yan dito sa ilalim ng windshield para mag-lock siya. Yan mga boss, na ipasok ko na siya. Dito ka naman ngayon sa kabilang side. Ganun din. Iangat mo muna yan. Tsaka mo ngayon ipasok yung guide niya dito sa ilalim ng windshield. Tapos pwede mo na yan itulak at ilagay mo na itong cover ng brake fluid mo. Isum nyo na lang mga boss kung paano ko inilagay itong cover ng brake fluid. Madali lang naman yan. Tapos ito nga mga boss, yung dalawang plastic clip niya, ilagay mo na yan. Pagkabilang gilid yan mga boss, lalagyan mo. Itutusok mo lang naman yan yung clip yan oh. Okay na siya, di ba? Wala na siyang kalog. Lipat ka naman dito sa kabilang side. Same procedure, itutusok mo lang itong plastic clip. Tapos maglalak na yan at hindi nagagalaw-galaw itong wiper cover mo. At pag okay na, iposisyon ko muna itong camera dahil lang huli kong ilalagay dyan mga boss itong rubber seal niya. Tutusok mo lang yan mga boss, itong rubber seal niya. Tapos kusa na rin yan maglalak dito sa wiper cover mo. Ayan o. At dahil nga sa okay na ako dyan mga boss,
ibaba ko na itong hood. Dahil nga sa ang susunod kong gagawin dyan mga boss, ilalagay ko na itong wiper arm assembly ni customer. Kaya lang mga boss, kinakalawang itong linkage niya. Kaya isprayan ko yan ng penetrating oil. Tsaka ako ngayon ilalagay itong wiper arm dito sa linkage niya. Siguraduhin nyo lang mga boss na natandaan nyo yung dati niyang forma pag ibinalik nyo na itong wiper arm niya. At pag okay na, lipat ka muna dito sa kabilang side na wiper mo para makita mo yung pagkakapantay nila. Huwag kayong mag-alala mga boss kung hindi man pumantay yung pagkabit nyo ng wiper. Pag pinagana nyo na yan, pwede naman kayo mag-adjust. Basta ang gagawin nyo lang, iangat nyo siya ng konti, tsaka nyo siya pihitin ng pababa or pataas kung saan kayo nagkulang. At dahil nga sa okay na ito mga boss, inilagay ko na itong nut nya. Ganon din dito sa kabilang side mga boss, ilagay nyo na rin yung nut nya na number 14. Tapos gamit ka ng socket wrench sa number 14. Alalay lang muna sa paghigpit mga boss para pag may problema sa pag-adjust ng wiper, hindi ka mahirapan. At pag okay na yung pagkakahigpit mo, pwede ko na ngayon testingin itong washer, pati itong wiper nya kung okay ba yung pagkakalagay ko. Kailangan mga boss yung wiper nozzle niyan, both side gumagana, o di ba? Okay na. Pati yung wiper nya, okay na rin yung pagkakalagay ko. Kaya kung ganitong klase yung sasakyan nyo mga boss at nagkaroon kayo ng problema dito sa windshield washer nyo, yung isa dyan hindi gumana, tanggalin nyo lang itong wiper cover para ma-check nyo yung hose dito sa nozzle. At dahil sa okay na ito mga boss, i-final ko na ngayon yung higpit dito sa dalawang nut na number 14 sa wiper arm nya. At yung cap nitong dalawang nut, huwag nyong kalilimutang ilagay. Importante yan mga boss para hindi kalawangan itong nut pati itong linkage nya. At muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana nakakuha kayo ng idea at kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Salamat!